everybody, it's Isabella and you're watching iRadio LA. My favorite verse is delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So continue to enjoy time with God. You'll never know how, by talking to Him as much as possible. God bless you and see you soon. Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
magsisisi yan na sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayang Pilipino. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo pinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Katulad mo, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Katulad mo, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Katulad mo, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Maraming salamat sa'yo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Katulad mo, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat sa iyo, Jesus. Okay. Thank you. Yan po ang salamat. Good morning sa inyong lahat. At, good morning, good afternoon na pala. Tanghali na pala sa inyo. Bago kasi ang oras na natin. But anyway, araw po ng Thursday at Friday naman dun sa inyo. Ito po ang iRadio, November 7,
2024. Magandang gabi din naman sa mga ating taga Los Angeles, sa Spanya, sa Middle East, Europa, at sa sulok man ng mundo. Today, makakasama po natin Pastor Maridel Bermeo. Maganda kanyang topic ngayon para sa mga magaganda. Kaya huwag kayong aalis kung maganda kayo. Paano antabayanan niyo itong magiging message ni Pastor Maridel. Mamsi, bumati ka na. Okay, magbati na ako. Ay, nako. Maganda po tayo lahat, whether they like it or not. It's Friday na sa Philippines. Dito naman ay Thursday pa lang. But tomorrow, dito ako mag-work sa bahay. Then sa gabi, sa iRadio, si Rejoice, si DJ RJ. Tama ba yun? DJR. Hindi. Mali. Mali. Siya ang aking papalit. Siya si DJ Bibingka. Oo. DJ Bibingkahan, meron kasi yun dito. DJ Bibingka. DJ Bibingkahan. Sarap kumain doon. Ang daming chitsa. Ayan, kumusta na kayo? Nag-aalmusal na ba kayo or altanghap na? Tanghalian 11 pa lang, no? Kulet. 11:15 na kaya. Kahit na, hindi pa naman, alas 12 doon, laging Doon pa lang, 10:30 pa lang. Ikaw, sila hindi. Ikaw yun. Nagla-lunch na. Si ano nga dyan? Si ano? Sino? Yung matabang. Uy, grabe ka! Wala akong tinukoy na pangalan. Ba? Ha? Kaya binabash ka eh. Hindi Bakit sino ba yung sinasabihan ko? Yung malusog yun. Lahat naman malusog yung mga yan. Kaya nga. Yun na nga. Anyway. Nako. Sobrang topic ko ngayon at kahit saan ka pumunta ng sulok. Sabi niya tuloy, huy! Bakit? Guilty ka? Nahuy ka na naman. Guilty ka. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Bakit? Ikaw lang ba? Nangingialam na naman yung sinasabi ko na Sabi niya, huy! Nananahimik yung tao ginugulo mo na naman. Hindi ko sinaano dyan. Ayan, nagsusulat lang po ako, di ba? Nakikipag-usap ako pero nagsusulat ako. Ayan. Bumati na ta. Okay, bash tush. Okay guys, 48 days na lang. Ayan. Pasko na. You better be nice. Merry Christmas. Dahil kung hindi ka nice, wala kang regalo sa Pasko. Talaga? Yes. Mamimigay ako ng kotse. Ano, bahay-bahayan? Bahay at lupa. Nang? Sa Himlayan. Sa Eternal Plains. Saban ng sanggusan. Mahal lupa dun. Okay. Bumati na tauna sa ating listahan. As always, top for two weeks. Elaine Gonzalez. Okay, Elaine Gonzalez. Magandang umaga sa iyo. At syempre, si Kurt. Okay, Mary Grace Kabigtin. May mga bigat kabsat. Maridat Gamos. Thank you sa iyong siya ba yung nagbigay ng thank you sa stars. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Joyce Mendoza Pascua. Joyce Mendoza. Rejoice Cristobal Horbilia. Ayan, nadoble si Joyce. Mel Cruz, hello. J. Tristan Alejandro. Nanay Marichug Gamos. Manilyn Agustin. Ayan. Si Pastora Chris Pagsuyuin. Tama ba? Yung asawa ni Pastor Pagsuyuin, di ba? Ayan. Negra Pepita. Hello. Marilu Alvarado Napire. Okay. Hello kay Mami Pastora Floser. Mother Cordero. Magandang tanghali po. Ayan, syempre. Umaga ba? Hello din kay Odette Perez. Ayan. Hello, sister. Odette Candelaria. Yeah.
Ng taga Lucena ba? Dokban. Yeah, taga Quezon yata sila. Quezon. Yeah. Okay, hello din kay Nanay Rosario Lising. Ayan, nagtitinda po siya ng mga basahan, murang-mura. Oh. Ay. Ayan, bili kayo, bili. Nako, kung nandyan lang ako, order ako ng ano. Order na tayo. Order tayo. Pot holder, patungan ng siya. mga kaldero. Yeah. Hello kay Ali Viernes. Ali, hello. First time kita marinig. Welcome to iRadio. Yes. Okay, Pastora Mary Jane, Saboy Only. Ayan, Pastora Mary Jane. Sister Lola Carmina. Hello. Pastor Kiko Gonzalez. Oh, yun, no? Siyempre. Ayun, no? Ayun. Siyempre si Mami Irene Manalo Gabriel. Ang pinanganak naman na. Hello. Yes. Ate Siyempre. Berna. Ayan na. Rachel Joy Bonete. Hello, Hank Hiraishi from Aloha. Hawaii. Aloha, mahalo. Aloha. Yeah. Hello. And Pastor Sammy Santos. Ayan. Ayan, Super malamang double umaga. S. Ayan, order kayo niyan. 3 for 20. Not bad. Kay Nanay Rosario Lising. Pamunas ng Tulungan natin si Nanay. appliances. Para madagdagan ang kanyang mga kita. Murang-mura lang. Ayan. Kung ayaw niyong bumili, puntahan niyo si Nanay Lising at kumuha kayo ng isang supot ng basahan at pumunta kayo sa mga kanto-kanto dyan. Hello, Sister Maria Stella Hamurabo. Part-time job daw. Good morning. Hello, Hank. How are you? How's the weather in Hawaii? How's your kids? Wow. I haven't been to Hawaii. Maybe if given a chance, can we stay there? Ganon. Uy, sabay gano'n, no? Kung talaga. Mahal sa Hawaii eh. Iniimbita mo sarili mo? Siyempre naman. Pa-LBC na lang daw yung mas mahal pa yung pa-LBC. Ayan. Kaya madali lang ipapalalamog yung mga nasa Maynila. Murang-mura, bumili na kayo ng tig-100. Ano na lang ba yung 100? Yes, we are always welcome daw. Thank you, Han. Oh, thank you. Okay. We will go there tomorrow, okay? Moven Viernes. Hello din kay Jocelyn Iskena. Ayun. Good morning sa inyong lahat. At si Paring Ogs. Ayan, Paring Ogs the Pogs. Si Ogs the Pogs. Ogs the Pogi. Kung nanonood ka, manood ka lang. Habang nanonood sinasayaw yung kanyang mga apunakis. At syempre, ang sexy na si Jasmine Villanueva. Kilala ba yan? Sino pa? Syempre, very pretty yan. Sino pa nag-iisang Jasmine dito? Jasmine Villanueva. But you guys are so busy. Yes, we are always busy. But there is time for everything. Yo! Don't worry, we will excuse tomorrow. Thank you, Rachel. You like the color of my hair? Ayan, mocha brown. Mukha Hello siyang po sa ating lahat. Kaapelido ko naman po. Si Ali Viernes. Of course daw, siya yan. Sister ha? Baka uuwi ka ng Pilipinas. Yung ipapadala ko sa iyo. Baka mapadala sa Iran. Pag hindi ka pumunta. Huwag ka muna nga alis. Kain muna tayo sa Korean barbecue. Yes. O kayo doon sa Chinese dim sum na pinupuntahan natin. Ay, may pinupuntahan kami dito. Charap doon. Ayan. How to order daw, sabi ni Ate Berna. I-PM mo si Nanay Rosario Lising. Oy, mahal pa yung O kaya i-PM mo si Elaine. Tutulungan ka ni Elaine, okay? Mahal pa yung palala mo. Pero kung maraming o-orderin. Oo, maramihan yun na. Oo naman. Order kayo ng isang supot. See you Saturday, Utosan and Mami ng Bayan. Ayun. Anong oras sa Saturday? Kasi nasa ako nun? Escondido. Hapon na ako darating. Hapon na ako darating, Day. Mga 6 o'clock.
Sa church tayo. Punta tayo. Bakit? Ano meron sa church? Sa church, sa Sunday, di ba? Hindi ibig sabihin Sabado pumunta siya rito. Wala ako. Hindi, sa gabi na. Oo. Pumunta tayo doon sa Korean barbecue. Hello kay Pastora Marvic Lejano Cruz. Ayan, ang ating call center. Aba, eto na siya. Nagbalik na yata ng Pilipinas. Sino yan? The sweetest name of all, Dulce Soles. Dulce Amor. Yeah, hello Dulce. Kumusta na? Nag-iikot sa buong mundo. Walang magawa. Ayan. Naboboard na lang siya kung saan nagpupunta. Okay, yung mga gusto bumili ng basahan, please PM nyo si Elaine Gonzalez. Elaine, pakitulungan na lang sila, ha? Ayan, sorry late po, nakapila po ako. No, wala pong late dito. That's fine, Pastora. No problem. Sa hapon na lang daw. Okay. Hapon or medyo gabi-gabi ng konti. Kaya mo na, pasunurin na lang natin doon. Pag anong oras ka dumating, pumunta na tayo doon. Yeah. Saan na yung mga o-order ng magnesium? Sana daw? Meron dyan sila. May mga o-order dito ng magnesium, di ba? Kaya sabihin nyo na para mai-prepare na. Pauwi na ng Pilipinas this month si Jasmine. Yes. Kanina. Hello Dulce. Yan, nakikita lang kita lagi sa Facebook. Very nice, enjoying. Yung box ko, ilagay ko sa car mo utosan. Ang laki nun, hindi ka kasya. Ano kala mo sakyan ko? Truck? may binibigay nga siyang mesa. Sabi ko, naku sister, yung mesa nga namin dito, gusto na namin i-get rid Bibiling kami ng maliit, yung bilog na maliit, na parang kasing laki ng pizza pie. Yun na lang ang mesa namin. Siyempre, andyan yung kumari kong beautiful, si Jen Recuera Nunez. Hello. Hello. Huwag kayo alis si Pastora Mardet. Nag-PM na ako kay ma'am sa Viber, di siya na-reply. Sa Viber? Sa ano pa? May Viber ka ba, Elaine? Sa ano pa? Sa Messenger. Elaine Gonzalez, hanapin nyo. Ayan. Mag-PM kayo sa kanya. I don't know kung may Viber. May Viber ka ba, Elaine? Okay. Hello kay Razel Puzon Cruz. Good morning sa inyong lahat dyan. Maligayang nalalapit ng nakapaskuhan. Why do we celebrate Christmas? It's all because about Jesus. Ayan. Hello kay Kate Kylie. Kate Kylie Kelvin. Kumusta na ang baby mo, si Kate Kylie? Hello rin kay Cesar Cabigting. Ayan. Sino kaya to? Baka bayaw ni to. Ayan. At syempre, ang malakas ang sex appeal na pastor. Syempre, si Pastor Andrew Busito ng Lamb Church. Yes. Alright. Malakas ang sex appeal. Syempre, at meron din, andyan din po si Anadio Sawyer. Kumusta ka, Anadio? Madami na pong order sa potholder ko, ma'am. She very good. Praise God. Yan. Praise the Lord. Susunod yan, gagawan tayo ng factory. Kaya nyo, mag-order ako, nanay. Ipamumod-mod natin sa Christmas party nyo. Pero bumili pa rin kayo ngayon. Iba yung ipamili kayo. Bibili tayo bumili po kayo. Pakyawin na yan, pakyawin. Eto kay Elaine, eto yung number niya daw. 0966-843-2366. Ayan.
Marami na nag-order. Praise God. Yo, thank you. Thank you, praise God. Hello, Bing Pasqua. Tulungan from natin Dubai. si Nanay Lising. Ayan. Alam niyo po si Nanay Lising Rosario 76 years old na at siya naghahanap buhay pa. Oo nga naman. Dapat yung nagpapahinga na. Hindi naman. Pwede pa yan, mga 76. Pero tulungan natin po siya. Yes. Masipag daw yan. Masipag po yan. Nanay Rosie, hindi po yan meta. 75 na pero bukang 57. Aba naman. Kasi pag si Lord ang nasa puso mo, mukha kang batang-bata. O, diba? Very good. Praise God. Birthday niya din ngayon. Okay, pa-birthday niyo kay nanay. Oh, birthday ni nanay na yan. Oh, happy birthday! Ayan. Charat-chat-chat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y ayun. Sige, nanay. Mamaya mag-usap tayo. Ano po? Yes. Ayan. Happy birthday, nanay. Ayan, di ba? Kahit na bata or matanda ka na, dapat lagi tayong productive. Sabi niya. Yun. Sino ba may ano nun? Si Pastor Sammy, ano? Yan. Mananahilin po siya sa happy birthday po, nanay. Ayan. Oh, yeah. Very good, nanay. Happy birthday, nanay. Ayan. Sige na po. Mag-order na po kayo ng mga basahan kay nanay. Murang-mura lang. Murang-mura kayo sa bibili kayo dyan sa labas. Ba't pa kayo lalayo? Ayan. Tutulungan siya ni Elaine or si Mary Grace kung paano gagawin. May papadala sa inyo. Okay po? At mamaya mag-uusap po tayo. Elaine, I'll talk to you later. Sabi nga ni Pastor Sammy Santos, be productive. Ayan. Yan, something na ikabubuhay, makadagdag ng ating kita. Ayan. Yan ang nakaka-please naman sa Panginoon dahil gumagalaw pa tayo, gumagawa tayo ng paraan. Siyempre, si Lord, nandiyan lang sa tabi natin. Okay, happy birthday, nanay. Ayun na naman yung partner ko. Hoy. Anong ginagawa mo dyan, ha? Ayan ba yan? Ay, baliktad. Dito pala. Dito pala. Ayan, kala mo ikaw lang marunong magganyan, ha? Oh, ayan. Oh, dalawa sila. Oy, pachayaw-chayaw pa. Nanay Marichu Gamos. Nandiyan na siya kanina. Okay, happy birthday. Pahapyaw, silip lang, medyo gaano maayos sa pakiramdam. Ay, uminom ka na ng gamot, anyamat tanay. Agdaldalot ka ba ng gamina? Agdaldalot ka na naman dyan. Mang ka daldalot. Anya ka magdam. Aginom ka tikwa. Atay, napudot nga. Kape. Nga sabaw tikwa. No, anyaman, nga sabaw, dita. Ayan. Support. Ano ba to? Support lang po sa Gedli. Gedli? Ano yun? Okay, pagaling ka. Kung gusto nyo din magpagawa ng family t-shirt pang Christmas at pang New Year din. Aba, sinong gumagawa? maganda yan, ha? Okay. Pagka ganito mga Pasko, naglalabasan ng mga racket dyan. Nako. Wan sa mamse, gapo jay daldalot nga pauet ni inang ko. Daldalot. Ayan na, wala na yan. Aba, nakita ko na si Santa Claus. Kaya nananawagan na po ako sa gipit dyan, katulad ko. Sino daw? Katulad ko, tara na sumama sa tayo yung mga rolin. Gusto mo pasulad kong gipit. Hihataw-hataw pagkanta at may kasamang sayaw. Yung hindi marunong, mapagod. Kaya kanya-kanyang gimmick lang yan. Oo, katulad nung pinakita natin, di ba, yung kumanta yung mga kapatid niya, no? Yung family ni Rachel. That was last year. Yeah. Ako
Ako po, ma'am, siyang nananay with print na po. Sabi ni Moven. Okay, tingnan natin. We'll see. Tataran. Si Nanay. Supportan natin si Nanay Rosario Lisi. Maayong adlaw. Ako, di ay si Matthew. Kini ang iRadio nga nagserbisyo. Katauhan Pilipino. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin. 31 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po'y live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Naimbag na bigat, kada kayo amin ita, kay Lucanuan. Maayong aga sa inyo na mga kabisayaan. Sa mga panggalatok. Paano nga ba yan? Masantos, si Agiw at si kayo. Ayan, ano pa ba? Spanish, buenos dias, hermanos y hermanas, ni Katanduanes, ni Katanduay. Ano pa? Ohio gozaimasu. Ayan. Ano pa yung sa ano? Sa, ano ba yun? Sa Korean. Sige, kung kaya mo. Ano? Ano na sa'yo? Ewan ko sa inyo. Ano na sa'yo? Ano na lasin double? Ano na sa'yo? Hindi ako marunong. Kamshamida. Okay. Sino pa? Cutie si Machu. Cutie si Mahay na aga sa Indo Gabos ng Bicolandia. Uy, yes. Shout out kay Baby Coco. Nakasama kong nakikinig dito sa uluhan ko. Halik sa akin kasi amoy pawis na ako. Hehehe. Mary Gillette Rodelas. Maganda umaga. Yan. Si Pastora Maridet mamaya. Maganda yung topic niya. Yeah. Mas mamaya kainin niya. Opo, isang magaling na mananahay ang Ate Humoven. Kaya po niya kayong itahin ng Disney Princess na damit. Ba? Hindi ba pwedeng pagkatahin nun eh? Pagsuot ko nun eh, kahawig ko na rin. Ba? Ang isang prinsesa. Sino tumatahin nun? Si Moven daw, Moven. Hindi kami naniniwala. Hindi kami naniniwala. Sample nga dyan. Okay, pagaling. Sige. We'll see. Ang dami mga nananahay. Naalala ko na naman yung tinahing damit sa akin. Ayan. Susuot natin pag may mga special occasion. Tinahi sa akin ni Pastora Ellen at courtesy naman ni Mami Irene yung mga tela galing pa ng saan ba nagtrabaho nun sila Pastor Sammy. Nakalimutan ko na kung anong bansa yun. Basta yun yung magaganda yung tela. Ayan. Persia. Hindi Persia. Maganda tela dun. Sa China. Lalamunan ko lang, nagsimula na nung ihatid namin si Kurt sa field trip niya pa. Gininaw ako bigla. Ay, nako. Nakasagap ka ng bacteria, sister. Ayan. Always wear your mask kahit saan kayo pumupunta. Ako po'y nagmamask pa rin dito. Lalo na pag nasa train ako. Siyempre maraming tao. Lalo na pag gantong taglamig. Naglipa na pa rin ng mga virus. Imagine, nilagyan ako ng in-injectionan ako sabay-sabay 3. Yung anti-tetano, flu shot, at saka yung another shot ng COVID. Pero sa awa ng Diyos, ako'y okay naman. Thank you, Lord. Hindi naman ako nilagnat. Siyempre, masakit lang to. Pero sandali lang. Mga 2 hours. 2 hours and 2 days. Ganon. Okay, ano tawag ko na ba si Rosie Culibao? Rosie Culibao. Si Scott din po magaling manahe. Manahe ng kwento. Manahe.
Manahe. Hey, yun na rin yun. Basta may hi. Jocelyn. Andiyan na pala si Jocelyn kanina. Siyempre, Rosie Culibaw. Ayan. Ay, nako. Manahe. Para kasi tricycle. Ayan. Tricycle. Slang na islang ka na, sis Karim. Oo nga, I don't know why. Kunin mo nga remote para control, bang, can you buy lemon? Ayan. Because I'm gonna use it when I cook semen. Lemon. Diba? Lemon. Kasi magluluto ako ng salmon. Diba? Totoo naman pag binigkas mo yung salmon, it's not salmon. These people here will not understand you. What? Gaganon sila. Oh, salmon. Nawala yung letter L. Yung M-O-N naging M-E-N. Oh, salmon. Ayun. Totoo yun. Kaya salmon. Ayan, di ba? Para pong si Mama Ellen, yung cemetery naging Centenario. Pareho tayo niya. Na-miss ni Rachel, lemon and salmon. Totoo yan. Tapos, pupunta si Kaiska sa hangkang. Isda na lang po, Ma'am Karin. Parang may sipon lang. Salmon. Memon. Hindi naman lemon. Yung O nila naging lemon. Lemon, salmon, 99 cents. Ayan, yung 99 cents. 99 cents. Ayan, medyo ingungongo mo ng konti. Maintindihan kanila. Patay tayo dyan. Yan. Nangongo ko na. Pag sinabing, saan ka po? Can you drop me off? Sabi mo doon sa driver. San Gabriel. What? Sabi niya. Oh, San Gabriel. O, di ba? Talagang idudulas mo yung dila mo. San Gabriel. Ayan. Ganun yun. Silent L. L-U. Silent L. It's silent L-U. U-I. Yeah! Diba? Totoo yung sinasabi ko. Kaya itong... Baka mapunta ka na sa hell, ha? Yung may isang sumakay ng Filipino bus. Meron kasi dito, Hill Street. Hill Street, sabi niya. Sabi niya sa driver, are you going to hell? Sabi, what? Sabi ng driver, are you going to hell? I'm not sure. I'm not going to hell. How about you? Are you going to hell? Yung pala Hill Street. Yeah, comedian. Bisaya pala siya, Bisaya. Bisaya pala. Hindi. Talagang Hill. May kwento si Pastor Sani nun Ano ba yun? Yung P-L-Y-M-O-U-T-H. Sabi ni Pastor Sani, are you going to Plymouth? Sabi. Yung pala. Ang pronunciation, Plymouth. Plymouth, ibang klase mga teputs, mga kanilang grammar. Anyway, hindi natin sila ginagaya. Nakikisakay lang. Ayan. Okay. Sino ba mga nandito? Wala na. Tinutunaw sa tubig, Marsico, PM ko sa'yo. Ay, ano yung tinutunaw? Ayan. Aginong kateado nga, danom niya, matanda ito ni Mary Grace. At ay, ano ba yung luya sa Ilocano? At ay luya. Ayun. Garamid ka ti sa labat. Tapos, lagi kayong uminom kayo ng hot or lukewarm water. Para maging, yung katawan nyo, makalmante. Sabi nga nila pag may masama sa katawan mo, let's say, sa tiyan mo or you don't feel good, drink hot water. Sa ating ganun, makakalma yung, marirelax yung whatever. Siguro mga muscle. Ay, dalawang Santa Claus! Nagsasayaw sa aking paligod. Ayan sila, Alright. Ano ba yung tugtog mo, City? When Ma'am say, isbo akmot isbo garod Ma'am Shay, bangon ng bangon po. Isbo nga isbo. Isbo, alam mo isbo?
Okay, it's joke time. Yeah. Ganda yung tignan mo kasama mo yung mga alaga mo sa tabi. Parang mga duwende eh. Ang beshi ko. Ayan, Kasi malungkot ang lola mo. Aha. Nakapag-umpisa na ba kayong pa-shopping dyan? Kahit pa unti-unti? Ayan. Para sa inyong mga anak, peace na lang. Ayan. Yung inyong mga inaanak, maghanap-hanap kayo dyan ng mga something na practical na regalo. Siguro hindi kailangan mahal. Something practical na magagamit nila. Let's say, magagamit nila sa school. Mga ganon. Kasi ang mga bata, gusto nila meron silang something na binubuksan. Di ba ganon? Kasi nung bata ako, ganon eh. Hindi ko na maalam kung mahal yun o mura. Basta may binuksan ako. Okay yun. Saang lugar sa Bulacan, maraming mga lolo. Di malolos. Okay. Forever young. Si Ambo kumain sa dining restaurant. Sabi ng waiter nung matapos nang kumain si Ambo, ano yun? Sabi nung are you done, sir? Sabi ng Ambo, I'm not done, I'm Ambo. Alam ko yan, comedian. Joke time, sabi ni Odette. Kilala niyo ba si Pedro Ototni? Nung naging American citizen, nagpalit ng pangalan. Pinilitan ng Peter Utot. Si Pedro eh. Peter Utot. Alam ko na yan. Galing kay Oaks yan eh. Wala kayo sa kapatid ko. Ang apelyido niya, nung nag-asawa siya, Gungab. Diba? Gungab. As in Gungab. Gungab. Sa Pilipinas. Nung nandito na sa Amerika, hulaan nyo ang pangalan niya na. Ang apelyido niya si Gangab. Diba? Gangab. Ay, maklase. Pinalitan si Peter Utot. Nung bata ako, pinto ang bintana lang binubaksan ko kapag sabi ni Mami Floser, hindi siya nagbubukas ng regalo kay pinto at ano lang. Pinto tsaka ang bintana. Hindi ka nag-iisa, Mami. Lagi po kami, minsan nga wala na kaming bintana eh. Wala kaming mabuksan. Grabe. Diba? Sino yung isa yung naging ano siya yung nung in English yung pangalan niya naging General Merchandise. Ano nakalimutan. Ignacio. Oo. Ignacio naging Ignacio Igniter. Ay, ewan ko. Kalokohan tayo. Okay. Si Casimiro Bukayo pagdating sa Amerika, naging Kashmir Bouquet. Kashmir Bouquet. Oy. Kashmir Bouquet. Casimiro. Ay, nako. Kaya ko ang mga pangalan nyo mabantot sa Pilipinas. Pagdating dito, babango yan. Ay, magiging iba. Si Policarpio, baka magiging Polly. Ayan, hindi na Carpio. Polly. Diba? May kaibigan po akong kambal. Si Ino at Dory, apelyido nila Buhusan. Ino. Ino, Doro, Buhusan. Joke lang po. Sabi ni Mami Floser, comedian. Lemonada at B-complex po, tinitake ko nung nagtrangkaso ko kabsat. Lemonade, yes. Ayan, maghanap ka na ng lemon. Ayan. Lemon or kamalansi na lang. Pag walang lemon, kamalansi. Ano naman ang puno na hindi inaakyatan? Ano nga ba? Nakatumba.
Nag-aral siya sa mababang paralan ng San Andres Bukid sa America, St. Andrews Field. Correct. Diba? Magiging mabango ang pangalan dito. Policarpio Poly. Diba? Okay. Okay. Ano yan? Caroling time. Sige, mga ngaroling kami ha. Isa lang hilingin ko sa inyo. Mag-order na kayo ng mga basahan kay Nanay Rosario at pa-birthday nyo naman yan sa kanya. Ayan. Birthday niya ngayon, 76 years old ba? Tama ba ako? Ayan. Happy birthday, Nanay! Kung ayaw nilang umorder, magbigay na lang sila ng regalo. Hindi, okay na yun. Ayan. Ano ba, Nanay? Is it 3 for $20? Dollars? 3 for 20 pesos. Ayan. Tapos wag nyo na labhan. Pagkatapos, tapon nyo nga. Tapos bili na naman. Sige. Mga ngaroling ako, ha? Mga ngaroling kami. Sige. Asa na? Nag-aral. Hindi. Iba't pala to. Okay. That's why, every day, we should give love. Even if it's not Christmas. But, lagi tayong bibigay ng pagmamahal. This time, let's give love. On her birthday, si Nanay Rosie. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one another. It's the time of year when good friends are near, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would give love on Christmas Day. No greater gift is there than lovable, yun ang nangangailangan ng love. Ayan. Yung mga nakakaasar, yun ang mga nangangailangan ng pagmamahal. Diba?
us proclaim the goodness of God. Diba? Walang sawang pagkanta kasi let us always count our blessings. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Kanta kayo. All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Yes, Lord, your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yes, I will always sing the goodness of God. Every day, let's count our blessings. Di ba? Lagi naman nating binabanggit yan. Kaya, huwag kayong magsasawa. Even yung mga trials sa buhay. Those are blessings. I call it blessings in disguise.
baka yung mga pinagdaanan nating mga trials is hindi natin alam pag yun ay napanagumpayan natin, hindi tayo bumitaw. Kapalit nun ay blessing. Diba? It happened to me several times. Kaya wag kayong bibitaw. Continue your faith with God. At sabi nga ano ba yung favorite kong, hindi ako magaling mag-memorize Yeah. If you, if you remain in me, I will remain in you. Yun ang sabi. Is that in John? Sa John yun. Hanapin ko na lang kung saan. Ayan, nandiyan si Pastor Sammy, alam niya yun. Yun. Kaya, huwag kayong bibitaw mga kapatid. Rowena Hernandez, hello. Good morning. Taga saan po si Rowena Hernandez? Welcome sa iRadio. Hello. Ayun. Check natin, nandiyan na ba si Pastora Maridet? Pastora, wala pa. Di ba sabi niya malilate siya? Nagda-drive siya. Kasi nagda-drive yun magmula Glendale. Wala pa namang alas 8. Ako? Mahirap kasi yung kanyang biyahe, malalayo. Pero maganda po yung kanyang topic. Ay, nako. Super. Sige, patugtugin mo. Katayin natin. Wag. Aha? Wag. Bakit? Susubukan nga natin. Ito yung topic niya ngayon. Ayan. Naging to? Ayan. Ay, nako. Ayan, ang hilig nyo sa magagandang lalaki, ang hilig nyo sa mga sexing babae. Syempre. Ayan, nako. Okay. Kung ako sa inyo, makinig na lang kayo at humanap kayo ng pogi. Ay, ganun. It goes like this. Ayan. Yan ang topic niya ngayon. Ayan. Yung lumigayang, yung buhay. Umanap ka ng pangit at diggang asan ng kopya. Sa papa, talagang di mangat na. At wag mong lalaki na yung pangarap. Ngunit kung bakit, ba't ganon? Pagkat sandang lalaki ay naglalaro lang. Yan ang kanyang topic Ayan. ngayon. Humanap ka ng pangit. Pangit. Huy! Merry Christmas, Pastora. Yeah, Nako, may mga dumating akong sweater from Shein. Pang Pasko. Oh, that's nice. Mura lang po yan. $7. Pabilohin mo muna yung tao. Kararating. Kina mo, amoy usok pa nga ng karsada yan, no? As in, kadadating ko lang talaga. Literally, kadadating ko. Hinga muna, Pastor. Hinga. Okay. Yan. Thursday, traffic ka dyan sa Tuten, ano? Traffic kanina. Ganun. I know. Yan Tuten na yan Talagang... Ang daming tao sa train. Magkakadikit yung mukha namin. Pag naghahanap ako ng work, ayoko dyan sa lugar na yan. Ayoko sa LA. Ayoko sa Irvine. Traffic. Bago ka makarating, ubus ng oras mo. Di bale, basta makakarating. Siguro kung driver ako ng Pilipinas, okay siguro. Paano? Hindi rin. Nakasampay isang kamay doon, tapos nagdadrive. Hindi, ibig sabihin yung sanay ka na sa traffic ba? Ayun naman. Pero hindi. I still think mas okay pa rin ang traffic natin. Pero siguro hindi na lang ako hindi ako sanay kasi usually... Di ba nag-drive ka sa Pilipinas, Pastora? Yan pa. Oo naman. Yung malalaking... Alam mo, pumipina ng gabuhok. Gabuhok yan, dumadaan sa gitna ng jeep po. Yung papagitna niyan gano'n. Ano pa yan, nag-u-turn pa siya sa na yun. Tingnan mo, lupit. Pero alam mo, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Siyempre. Yes. Ganyan ang life. Pabatiin mo muna. Bati, Pastora. Nasa gabi na naman ako. Madilim na naman ang aking mukha. Sinasabi ko na nga ba? Nasaan yung spotlight mo dyan sa harapan na ganyan? Wala eh. May kumuha. Oo. Ganun talaga. Yaan mo. Para mystery. Ba yan? Madilim nga ba ako? Hindi, okay lang, Pastora. Yeah. Kalahati madilim, kalahati yan. Ako mas maganda ako sa madilim eh. Tabi mo na lang yung kotse. Okay. Sino yan? Kasi bumarada ako doon sa gitna ng mundo eh. Binalagbag mo ba? So anyway, ayan, good evening, good morning, good day, everybody, everywhere around the world. Hello, goodbye. Goodbye. Hello. Goodbye agad. Hindi. Ako po ay nagagalak. I am so happy to be here. Amen. Alam mo, mabait talaga Panginoon. Talagang Amen. 7:55. I Oo made nga eh. by the
by God's grace. Ibig Ang sabihin bilis. talagang kailangan natin ang mensaheng ito ngayong gabi. Ang Yes. bilis mo ha. Nung nagpaalam ka sa akin, sabi ko, naku, 1 oras sigurado ito. Na oras nga. Oh, di ba? Ayun, kasi nung tinetext kita, nasa may Eagle Rock ako. Kasi doon yung doon kami nagtuturo. Bandang Ay, oo Eagle. nga. Pinakamabilis na yung 1 oras na yun, ang estimate ko. Yes. Estimate na nga yun. Mabilis na Tama yun. ka dyan. Pero pagka minamanas-manas, 1.5 siguro. Ganyan, ang mga biyahe. Yes. Ay nyo, Saka na yun ako, partida, carpool na yun yun. Carpool pa yan. Carpool pa yun ha. O carpool pa yung 1 oras Para na sa kalaman po ng lahat, ang carpool dito, yung parang EDSA carousel, yung bus lane. Yung ang bus lang ang makakarating. Ito, pang dalawahan or more. Kung ang pasahero mo higit sa 2, pwede kang dumaan doon. Pero kapag nag-iisa ka, nako. Ay, iba naglalagay ng manikin. Ay, wala rin Yeah. yun. Totoo yan. Grabe naman. Manikin. Tapos nakasarado yung bintana. May sombrero yung manikin. Para di ba? Kunyari Para natutulog. 2 kayo, 2, di ba? Yan. Tuloy Mahirap tayo bukas. Of course, ito na nga, good luck sa akin. Parang feeling ko, Uber na Uber ako. Okay? Tulog ka. Kaya pa ba, Pastel? Kaya yan. Okay. Kaya yan. Okay. Game. Kasi eksakto ang topic natin sa ating mga tao ngayong gabi. Ang title po natin ay, ang ganda, salamat pala sa magandang title card. Ayan, Hindi niya nadidinig. Hindi niya narinig. Nadidinig ko konti. Nadidinig. Ha? Humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Yan ang title. Yan ang title ng kanyang ano. Sabi ko talaga. Oo. Sabi ko. Hanap ka ng pangit. Okay. Actually, dahil sa ang aking sermon ngayon ay baliktad. Maintindihan nyo pag game na. Yan, sige. Sige na. Umpisa na natin. Let's begin with a word of prayer. Yes. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Lord God, salamat po sa araw na binigay niyo sa amin. Thank you because you are so faithful. Salamat po sa traveling mercies na binigay niyo po sa akin. Yes, Lord. At Lord God, as we listen to your word tonight, I pray, Lord, na yung mensahe na gusto niyo ibigay sa amin ay siyang makita namin, mapakinggan namin at kami po ay mabago. Thank you, Lord God, because you are always there for us. And we have so much, Lord God, to be thankful for. Lord God, we honor you, we praise you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaya po natin in-entitle ang ating pag-uusap ngayong gabi ng Humanap Ka ng Pangit. Kasi ito po ay isang famous song back in the day. Yung mga kabataan siguro hindi nyo na inabutan to. Okay, ito po ay kanta ni Andrew E. na siyang hinapi sa isang English song rin about Find Your Woman. Yan ang title ng English version nito. Okay? So, ang main idea ng kanta is para hindi ka ma-heartbroken, para hindi ka maiwanan ng isang tao, humanap ka ng pangit. Kasi pag pangit yung asawa mo o pangit yung girlfriend mo, hindi ka naiiwanan yan. Kasi, diba, kumbaga, kasi pag maganda ang maganda ang girlfriend mo, gwapo ang boyfriend mo, diba, parang pwede pa yan agawin. Pwede pa yan manakaw. Kaya humanap ka na lang daw ng pangit. In other words, you settle for the worst para hindi ka ma-heartbroken. In a sense, kaya ko sinabing ganito, humanap ka ng pangit kasi ang tao ganyan talaga minsan sa buhay. Lagi silang humahanap ng pangit. Hindi lang pangit na tao, pero kung ano ang pangit sa kapwa. Okay. Kasi ito pong month natin ito ay tungkol sa thankfulness and being grateful. Ang tao, by nature, hindi yan sila thankful.
hindi tayo thankful, hindi tayo grateful by nature. Sabi nga nila, tumingin ka lang sa isang bata, especially yung ating mga kagaya ng age ni Hagan, yung mga 2 years old, ganyan. And na naturally, hindi naman sila mag-e-express ng gratitude. Hindi yan sila nagte-thank you, hindi yan sila nagpapasalamat. In fact, many times, pag hindi mo binigay agad ang gusto nila, iiyakan ka pa. Diba? Pag kunwari gutom sila tapos hindi pa handa yung pagkain, iiyak sila. O kaya may gusto silang laruan tapos hindi mo bibigay, iiyak sila. At pag inabot mo naman yung laruan o yung pagkain, aba, maswerte ka na kung mag-thank you sila. Okay. Unfortunately, itong behavior ng mga baby o kaya ng mga bata ay hindi lang para sa bata. Parang maraming tao, ganyan pa rin ang behavior nila kahit matatanda na. Okay? Pwedeng hindi sila mukhang ungrateful, pero minsan, ang tao, may para silang sense of, ang tawag dito, entitlement. And it's something na very, very prevalent dito or talagang nangyayari, lalo na dito sa Amerika. Parang people feel na entitled sila, na dapat nabibigyan sila ng kung ano man ang gusto nila. Okay? So, none of us are as thankful as we should be. So, marami sa atin, we love to complain. We focus our attention on the negative. Kaya nga sinabi natin, humanap ka ng pangit. Okay? Kasi ang mga tao, humahanap talaga sila ng pangit sa iba. Okay? Our study for today, medyo nakakatawa kasi ang gagawin natin ay, ang aaralin natin ay mga steps kung paano tayo maghahanap ng pangit sa ibang tao. Or steps on how to become ungrateful. Okay? Ang goal natin is para yung tayo bilang mga tagapakinig, tayong nanonood dito sa iRadio, ay matutunan natin kung paano nga ba talaga tayo magiging grateful. By taking out yung pangit, yung taking out the ingratitude in our hearts. Okay, our verse for today comes from Philippians chapter 2, verse 14 to 15, which says, "Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world." Okay. So, sabi nga, do all things without grumbling or disputing. Ngayon, mahirap to mga kapatid. Thanksgiving, actually, giving thanks for the things that happen to you, things that are given to you, hindi po siya easy. Okay? Although the Bible here tells us, do everything without complaining. O ano ba ginawa ko kanina? Nagreklamo ako sa traffic. Kasasabi lang eh. Do everything without complaining. The truth is, many of us are far from perfect when it comes to this attitude. Yung hindi tayo nagre-reklamo ba? O hindi tayo nagko-complain. Siguro kung alam ni Paul, kung gaano kagaling tayo sa pagko-complain, dapat yun na lang ang tinuro niya sa atin. Kung paano ba tayo magiging magaling sa pag-complain. Okay, itong steps natin today, comedy to ha, ito parang kabaliktaran ha. The following practices are guaranteed na para makahanap kayo ng pangit sa buhay. Okay. So, paano nga ba tayo magiging efficient na complainer? Paano tayo magiging mareklamong tao? Number 1, sabi nga nila, para maging parang top complainer, ay keep a journal. Yan, keep a journal. Kayo po ay dapat sumulat kung kahit gaano kaliit, kahit gaano ka-trivial. Keep track of everything that bothers you. Ilista nyo lahat yan, yung mga sinasabi nga nilang pet peeves, yung mga bagay na
na hindi ka natutuwa. Okay. Sulat mo lahat yan, yung mga naiinis ka. Tanungin natin ang ating mga viewers. Name one thing na kinaiinisan mo sa buhay. Yung kumbaga pag nangyari yan, ay maiinis ka na. O ako, kanina, sinabi ko, traffic. Yan, matraffic sa 210. Yan, ako laging naiinis sa traffic. Kayo ba? Hindi ko mabasa yung mga response kaya kailangan ko kayo, Ma'am Shi and Pop Shi. Ano ba ang mga response? Ano ba ang kinaiinisan niyo sa buhay? Ako? Kinainisan ko mainit. Yan, pag mainit. Mainit. Nainis ako, init. At saka yung may biglang kumat sa harapan ko. Nako, yan yung mga driver na pasaway. Ito, marami na. Sabi ni Rachel, traffic. Sabi ni Joyce Mendoza, hindi ako bayaran sa utang. Yun. Sabi ni Rejoice, pag makalat ang bahay. Sabi ni Mami Floser, makalat na bahay. Sabi ni Ate Berna, flood. Baha. Ayan. Sabi naman ni Maridet, makalat ang bahay. Sabi ni Mary Grace, pag makalat. Sabi ni Rejoice, pag gutom. Sabi ni Lala, mga kurap na tao. Sabi ni Glenda, maingay. Sabi ni Ate Berna, basura, nagkalat. Sabi ni Ellen, sumisingit po sa pila. Marami. Oo. Marami. At saka maraming nagwawala doon sa pagkatalo ni marami nagwawala. Hindi matanggap yung pagkatalo ni mga... Naiinis sa dami ng labahan daw. Yung mga makaliwa, mga lefties. Ayun, labahan ako. Magsama sila ni Brother Chad. Kinaiinisan niya yan, yung maraming labada. Nako, naiinis ako sa hindi marunong magtupi ng damit. Sharp. Mga irresponsible and non-committant brethren, mga epal, mga sobrang kulit. Okay. Yung mga tamad. Marami, no? Marami mga tamad. Marami. Okay. So, yan lang. Number 1 pa lang tayo. So, kung gusto mong makahanap ng pangit, gawin mo yan. Magsulat ka ng iba-ibang bagay na siyang kinaiinisan mo. Okay? Dami yun. Sulat mo yan lahat. Every day. Tapos, number 2. Ngayon, may listahan ka na, di ba? Araw-araw mong isipin kung bakit ka naiinis sa mga bagay na yan. Okay? At pag naramdaman mong parang bored ka o parang happy ka o masaya ka sa araw mo, parang wala pang masamang nangyayari. Aba, tingnan mo yung listahan mo at isipin mo lahat ng mga kinaiinisan mo. Okay? Nang makakahanap ka ng pangit. Pag ganyan. Okay. Yung pala yun. Yun. Kabaliktaran nga yung natin ngayon yung turo natin. Gusto mo makahanap ng pangit? Yan. Sulat mo yung lahat ng kinaiinisan mo. Tapos pag wala kang magawa, pag kunwari biglang feeling blessed ka, ay tingnan mo lang yung listahan mo. Isipin yung mga taong kinaiinisan mo sa buhay. Isipin mo yung traffic, yung gulo ng bahay, mga epal sa church, yung epal sa buhay mo. Yan, isipin mo lahat. Kung gusto mo pa, kunin mo yung telepono mo, gawin mong cover. Alam mo, di ba meron yun sa Facebook mo o sa Apple, yung pagbukas mo ng phone mo, yung mga picture ng mga tao sa buhay mo lumalabas, di ba? Lagyan mo yung picture ng lahat ng mga taong kinaiinisan mo. Hindi ko yun, araw-araw. Hindi ba naman lalabas ang pangit na attitude sa buhay natin? Yan. Yan ang mga ginagawa natin kaya nakakahanap tayo ng mga pangit. Tapos isa pa, sabi dito, number 3. Pag hindi pa enough yung listahan mo, hindi pa enough yung iniisip mo yung mga kinaiinisan mo, abay, gumamit ka ng mga salitang hindi maganda. Ayan. Sabi nila dito na parang pag frustrated ka ay gumamit ka ng mga strong labels, strong words para lalong
pumangit ang buhay mo. Sabihin mo ang mga bagay, ang mga taong to, napakasama. Okay? Hindi nakakatuwa. Sila ay nakakainis. Sila ay nakakairita. Sila ay mga gamitan mo ng S word. Hindi naman yung S na. Sila ay hindi pwede. Sabi ng Bible, wag sabihin yan. Pero yun na nga, na sila ay kulang sa tornilyo. Yan. Kaya kung gusto mong makahanap ng pangit, ganyan. Gamitin mo lahat ng negative words. Okay? Maintindihan nyo ito pagkatapos. Pang-apat. Sabi nila, kung talagang gusto mong makahanap ng pangit sa buhay, ay maging distracted ka. Okay? Kung kahit merong magandang nangyayari, kunwari, hinainan ka ng magandang pagkain, pinagluto ka ni Sister Karina, napakasarap na pagkain, no? Imbis na enjoyin mo yan, doon ka na lang sa telepono mo, manood ka naman. Oo. Manood ka sa telepono mo ng kung ano-ano man dyan. Enjoyin yung pagkain. Kunwari, maganda ang scenery sa paligid mo, may garden ka dyan. Huwag mo enjoyin, dyan ka lang sa telepono mo, manood ka lang, manood. Tapos, maging distracted ka. Don't enjoy the things that God has given you. Don't enjoy the good meals. Huwag mo enjoy lahat yan. Talagang papangit ang mukha mo at papangit ang araw mo. Okay? So, maging distracted ka. Ganyan. Tapos, ito pa. Pang-5. Sabi nila, kung gusto mo talagang makahanap ng pangit, pag nagpa-pray ka, focus ka lang sa sarili mo. Use your prayer time para sabihin mo sa Lord kung ano yung gusto mo, kung ano yung hinihingi mo. Ako lang. Diba? Me. Me. Huwag mo pag-pray yung iba. Huwag mo sila isipin lahat. Ito lang. Okay? Kausapin mo yung Panginoon tungkol sa gusto mo. Huwag mo na silang isipin lahat. Okay? Right. Yan ang mga dapat gagawin ng mga gusto makahanap ng pangit, ha? Okay, number 6. Para talagang pumangit tayo at pumangit ang buhay natin, hayaan yung ang health nyo mag-deteriorate. Yan. Yan yung kainin nyo kung anong gusto nyo. Lahat ng baboy na lahat ng taba, lahat ng nis, lahat ng bawal. Okay. Actually, nakakatoto kasi tinanong kaninang hapon yung anak ko si Chesa, sabi ko, ano nga yung movie na kumain yung tao ng fast food for 30 days, tapos pagkatapos ng 30 days, parang ang sama na ng pakiramdam niya, sama na ng attitude niya, sama na ng mood niya. Sabi niya, Mom, ang title noon, Super Size Me. Yun ang title. Super Size Me. It's a documentary of a person na ginawa niya for 30 days straight. Wala siyang kinain kundi McDonald's. Hamburger, French fries. Tapos super size lahat. Malalaking soft drinks, malalaking hamburger, malalaking French fries. Pagkatapos ng 30 days, halos masama ang pakiramdam niya, masama ang kanya disposisyon, di na siya makatulog, di niya maintindihan kung saan ilalagay sarili niya. Kasi nga, syempre, lahat ng pinasok niya sa katawan niya, masasama, di ba? So, kung gusto mo makahanap ng pangit, ganyan ang gawin mo. Kainin mo kung anong gusto mo, kung anong masama. Sige, itodo mo lahat ng sugar na gusto mo. Magboba ka hanggang bukas. Yan. Bukas, boba tayo. Oo, bukas boba tayo. Pero hindi naman all you can boba. Isa lang. Pero yung iba, ganyan, sige. Diabetic na, pero kung kumain ng sugar, yan. Okay. Tapos, dagdagan mo pa. Huwag kang matulog. Kung talagang gusto mo makahanap sa buhay ko, huwag kang magpuyat. Panood lahat ng teleserye hanggang bukas. Ubusin mo ang buong Korea. Huwag ka. Huwag kang matulog. Panoorin mo lahat ng eleksyon. Ganyan. Oo. Tapos, pag pagod ka na, hayaan mo nang maging stress ka. Magkaroon ka ng anxiety. Yan.
Kasi alam mo, ang anxiety, para yung steroids para sa mga taong pangit. 'Di ba? Gusto nila lagi silang stress, lagi silang ano, hindi mapakali yan. Tapos dagdagan mo pa yung deterioration ng health mo. Huwag ka mag-exercise. Naku, huwag ka maglakad. Huwag upo ka lang dyan sa couch mo. Upo ka lang sa silya, sa isang tabi. Kasi alam mo yung exercise, hindi yan maganda para sa mga taong gusto ng pangit. Oh. Kasi alam mo, pag nag-exercise ka, nagkakaroon ka ng positive chemicals, di ba? So, pag ka mag-exercise, talagang makakahanap ka ng pangit. Dahil magiging ano ka, para kang malaking bola, couch potato. Lumba-lumba. Oo. At saka pagkatapos noon, hindi ka naka-exercise, kung ano-ano kinakain mo, hindi ka natutulog, ay talagang magiging pangit ang ating buhay. Okay. Fortunately, ayan yung listahan ko. 6 na yun ang mga pwede mong gawin para makahanap ka ng pangit. Fortunately, the Word of God tells us to do the complete opposite of this whole list. Ito na. Ito ang dapat gawin natin. Huwag po tayo maghanap ng pangit. Huwag po tayong maging ungrateful. Huwag po tayong maging unthankful or huwag tayong maging complainer o mareklamong tao. Sabi nga nila, okay, di ba sabi natin sa number 1, keep a journal. Sulat mo lahat ng nakakainis sa'yo. Huwag mong gawin yon. Ito ang dapat mong gawin. Sabi sa atin sa 1 Corinthians 13, love does not keep a record of wrong. So, ganun din po tayo. Huwag po tayong gagawa ng listahan ng mga bagay na kinaiinisan natin. O, matraffic, wala tayong magagawa, matraffic. Ang taong ito, nakakainis, wala tayong magagawa, hindi natin siya mababago, Panginoon lang makakapagbago sa kanya. At saka, yung mga bagay na magulo ang bahay, ay, di maglinis tayo. O kaya, hindi tayo ng tulong, o lumipat ka ng bahay. Pero in other words, do not keep a record of wrong. Huwag kang gagawa ng journal, huwag kang gagawa ng listahan sa isip mo o kahit sa telepono mo kung ano ng mga bagay na kinakainisan mo. Okay, so do not keep a record of wrong. That is the first way para hindi pumangit ang buhay mo. Pangalawa, sabi natin, di ba, pag meron kang listahan, isipin mo yan. Isipin mo araw-araw. Isipin mo pag bored, ilagay mo sa telepono, sabi ko. Pero do the opposite. Number 2, don't ponder on the negative. Sabi nga sa atin sa Philippians chapter 4, whatever is excellent, whatever is pure, whatever is noble, think of these things. So wag mo iisipin yung mga nega sa ating buhay. Wag mo iisipin yung mga kinaiinisan mo o mga taong hindi mo kasundo. Don't think about that. Think about positive things. O, pangatlo, sabi natin, pag naiinis ka na, di sabihin mo yung mga lahat ng negative words, wag po natin gawin yon. O, control your negative speech. Sabi nga sa Bible, di ba, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. So, kung tama po ang ating puso, tatama rin po ang ating speech. So, wag po tayong mag-isip ng mga masasamang salita. Wag po natin sabihin ang mga bagay ay nakakairita. Bagay nito nakakainis. Lagi ang taong itong masama. Ganyan. Wag! Okay, control our negative speech. Let only good things flow out of our hearts. Kasi, let God reign in our hearts so that our speech will follow also. Number 4, sabi natin, pag may mga blessing ka, huwag kang mag-focus doon, magpa-distract ka, huwag mag-focus sa magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Kabaliktaran po dapat ang gagawin natin. We should focus on the good things. Pag may hinain sa'yo na masarap na pagkain, enjoyin mo. Huwag ka nagmamadaling kumain, huwag ka nagmamadaling, kunwari may nakita kang magandang view, magandang garden, magandang pangyayari. Kumbaga sabi nga nila sa pagkain, di ba, tikman mo with every bite yung blessing ng Panginoon.
Ganon din po tayo pagdating sa mga blessing. Huwag po tayong magpa-distract. Huwag po tayong mag-isip ng ano ba susunod? Ano ba itong gagawin ko? Wag. Avoid the distraction. Sabi nga nila, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, and taste and see that the Lord is good. Enjoyin pa natin ang Panginoon. Enjoyin po natin ang mga blessings ni Lord sa atin. Huwag po tayong aligaga. Huwag po tayong nagmamadali. Huwag po tayong distracted. Okay? Tapos sabi natin, di ba, kung gusto mo talagang makahanap ng pangit, ay pag-pray mo lang sarili mo. Huwag po ganon. Number 5 says, pray not for yourself, pray for others. Okay? Huwag pong tungkol lahat sa atin. Do not pray like the heathens do. Instead, lift up one another in prayer. So, pag nagpe-pray po tayo, huwag po tayong focus sa needs lang natin, kung ano ang gusto natin mangyari sa ating buhay. Pag-pray po natin lahat ng iba. Dahil pag ginawa po natin yon, magiging grateful po tayo. Not only because makikita natin ang galaw ng Panginoon sa ating buhay, pero ma-appreciate din natin kung ano yung meron tayo. Diba? Kasi as you pray for others and you see kung ano yung mga nangyayari sa buhay nila, na in a sense na napapa-reflect ka rin sa sarili mong buhay. Okay? Na blessed ka ng Panginoon. Okay? So dapat hindi lang po tayo mag-focus sa sarili natin. At yung last, 'di ba, sabi ko, kung gusto mo talaga makahanap ng pangit ay i-mistreat mo yung katawan mo. Sabi po dito, do not fill your body or treat it like garbage. Why? Because your body is the temple of the Holy Spirit. Dapat po alagaan natin ang ating katawan. Dapat po tayo ay mag-exercise. We should be in good health. We should eat well. Para kung tinatamaan ng kidlata. Para dapat tayo ay maging mabuti sa ating sarili dahil pag positive po ang ating katawan, pag tayo po ay healthy, then we can also have a positive spirit. Okay? So, ang ating turo ngayon ay yung kabaliktaran. Okay? Ang mga bagay na hindi natin dapat gawin. In conclusion, isipin po natin, gratefulness, being grateful, always starts in the heart. So, dapat po hayaan natin na ang Diyos, ibahin niya ang ating puso. I-change niya ang ating puso. And our attitudes will also follow. Hindi na po tayo hahanap ng pangit. Kung hindi, hahanap tayo ng the best. At pag nahanap natin yung the best, tayo po ay magiging thankful sa Panginoon. Dahil binigay niya sa atin ang pinakamagandang blessing ever. Which is Jesus and the people around us. Everything is a blessing. Yun lang po isipin natin. Huwag po yung mga pangit na mga bagay sa ating mundo. Amen. Amen. Gets ko na. Yung pala ibig niya sabihin. Humanap ka ng pangit. Yun. Kung papangit ka talaga. Hindi. Kung iisipin mo yung mga bagay na makapag ano man tawag dito, makakasira sa araw mo. Ayun. Mag-isip ka ng mga pangit. Yan. Pero kung gusto mong maging positive ka, think of something that it will relieve yung mga nega sa buhay mo. It will turn to positive things. Diba? Ganun. Halimbawa, nakarinig ka ng kapitbahay na marites dyan. O, diba? Pinagchichismisan ka. So, kung narinig mo yun, ha? So, negative yun. Para maging positive siya, isipin mo, pinag-uusapan nila ako, sikat kasi ako eh. I'm famous. Diba? Para kang artista. Kung wala kang intriga, hindi ka sisikat. Ganyan daw yung puno, kapag pinupukol, yung hitik na hitik sa bunga, hindi siya pupukulin. Kaya, marami kang bunga, ibig sabihin, kaya ka binabato. Yun eh. Minsan yung pagiging, something na negative na nangyayari sa buhay natin, we can convert that into something na magiging positive para magiging ang araw mo magiging bright. Bigyan mo nga ako ng isang ayan. Ay, wala akong effect. Ayan. Yung parang
parang ngiting Pepsodent, liliwa. Peps. Meron kang You might think. meron kang mga halo, yung mga liwanag sa background mo gano'n. Isa pa nga, di ba? Hindi So, basta yun nga, huwag kang humanap ng pangit. Huwag kang mag-focus sa mga pangit na mga bagay sa iyong buhay. Kasi hindi naman mauubos yan eh. Laging merong kaiinisan, laging merong mali, laging meron yan. Pero, huwag kang humanap nun. Mag-focus ka sa mga blessings na binibigay sa atin noon. Focus lang talaga. Kaso may mga taong pangit na nga, pinapapangit panlalo. Ito yung question na yan eh. Yan ang mahirap. Sabi nila, some people have inherently difficult personalities such as stubborn or overly critical. Why are some people so different kahit even they claim to be Christians? I think kasi many of us, alam mo pag naging Christian ka, hindi ka naman nagiging perfect eh. Tsaka hindi naman nai-erase ang personality mo. So may mga tao talagang siguro from birth or from kung ano yung kinalakihan nila, 'di ba? Kung ano yung pagpalaki sa kanila ng pamilya nila o even sa mga experience sila. Minsan yung mga tao naging bitter na lang, 'di ba? Sa hirap ng buhay o kung paano sila trinato. Kaya sila mismo nagiging critical. Pero alam mo, wala namang imposible pagdating sa Panginoon eh. I mean, in terms of changing people, may mga kilala akong tao na ganyan, mahirap ka sabayan, 'di ba? Before. Pero eventually, by God's grace, nagbabago sila. Sila ay nagiging natatransform ng Panginoon. Sabi nga diba, hindi naman overnight lahat ng changes ng mga tao. May mga tao talagang inherently ganon. Pero, sino ba ang mas magaling? Di ba ang Panginoon natin? Pwedeng mabago lahat ng tao. Ngayon, kung ang tao ay ganon pa rin after 20 years being a Christian, pag-pray natin sila. Baka may sabi nga nila, may mga areas sa buhay nila na kailangan nilang isurrender sa Panginoon kaya hindi pa sila nababago. Pero paano, Pastora, yung mga nangyayari sa buhay natin na pangit, no? Na halimbawa, dumadanas tayo ng mga trial sa buhay natin. Di ba? Kagaya ng may sakit tayo. Yan. Yung malubhang sakit. Yes. And financial problem. Ito yung mga common nating problema rito eh. Pera, trabaho, health, ano pa ba? Relationship, spiritual. Ito pagka nagsabay-sabay ito, ay naku talaga matindi, parang binaksakan ng lupa, ano? But paano mo, kasi may iba-iba ang personality ng tao eh. May taong bang na madali siyang mag-recover agad eh. Pero merong taong nagtatanim. Oo, at saka negative na nga siya. Yung bang ayaw niyang gumawa ng effort para ano siya maka-recover siya, gano. Kumbaga sa boxing tinamaan ka na at kailangan bumangon ka, no. May mga taong yung bang pagka nasaktan ka, ang hirap bumangon. May mga ganun tao, no. That's psychological. The question is, itong tanong ko, is there a way na yung may mga ganitong tao, kasi special itong mga taong ito eh, na kapag dumana sila ng ganitong klase ng pangit na nangyayari sa buhay, meron bang way na agad-agad merong remedyo na ano? Hindi kasi normal sa isang taong ganito na pwedeng mag-change mood agad siya o mag-iiba na kaagad yung kanyang temperatura. Magiging mas kalmante na siya. May mga tao naman kasi na nagkaroon ng pangit na nangyari sa buhay, pwede niya i-turn to, may switch na kaagad mabilis, pero may taong matagal. My question ito, paano mo, meron bang ganun tao na madali bang mag-recover kaagad? Meron bang way? May paraan ba? For a person na bigla, yung kumbaga mas madali siyang mag-recover, let's say, pag nagkaroon siya ng mga testings and trials,
Ang totoo dyan kasi ang tao iba-iba. Iba-iba ang kanilang, Mm. sinabi mo na, personality, Mm. temperament. Pero I think, okay, gaya ng inaaral namin sa ladies group, inaaral namin ngayon yung Psalms 1 eh. Mm. If a person is immersed, kumbaga lubog siya sa salita ng Panginoon, sa prayer, siya po ay, kumbaga, ay taimtim ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Mm. Sabi nga sa Psalms 1, He is like a tree planted by the waters. The Mm. storms may come, trials may come, hindi siya nabubuwag, hindi siya kumbaga, hindi siya na-anxious. Mhm. Kasi nga, siya ay nakatanim sa tubig, Mhm. nakatanim siya sa Panginoon. So people, I think, para mas mabilis silang makarecover, I think napaka-importante na sila po ay talagang worshipful, sila po ay immersed sa salita ng Panginoon, sila ay nag-grow spiritually. Kasi ang tao naman, kung talagang ano ka, kapit ka sa Panginoon, kahit ano pang pagdaanan mo, kahit sabay-sabayin pa yung 5 na yan, titindig ka eh. Hindi ka mabubuwag ng Mhm. iyong mga trials. Pero pag ang isang tao, sabihin na, hindi naman, wala naman judge. Pag isang tao, alam mo na ang faith niya ay hindi naman malalim. Kumbaga, oo, nagsisimba siya, nagpupunta siya sa church, pero hindi naman niya talaga inaaral ang salita ng Panginoon. Hindi naman talaga siya nakakapag-pray. Hindi naman talaga siya nag-grow in his spirit. Then talagang pag tinamaan siya, mahirap sa kanila bumangon. Mhm. Lang yun. Pero, So, pero hindi kaya meron bang training something na kasi kung halimbawa ganito ka na madali kang mapikon, madali kang mairita. May mga training ba na para maturuan natin yung sarili natin? Nagagamot 'yun eh. 'Di ba? oo. Nagagamot 'yan More kung so, ang talagang gamot dyan, hindi lang yung therapy o kaya counseling, pero mm, talagang Panginoon na magbabago sa iyo eh. Si Lord lang talaga makakapagbago sa iyo. so meaning it takes Alam mo, time. kahit it takes a faith, it takes the miracle, the hand of God in your life. Kasi Mm, alam mo, ang tao, kahit dumaan ka sa lahat ng therapy, pag wala sa iyo ang Panginoon at ang lakas ng Panginoon, steps lang yan eh. mm, Steps lang yan. Pwede kang maging okay ngayon, pero pag tinamaan ka ulit, pag hindi talaga transformed ang puso mo, mm. mabagsak ka pa rin. Yan. May tao kasing ganyan na kapag ka na-pressure siya, nagpa-fireback, gumaganti. May Mm. mga taong gano'n, ambaw, konting bagay lang, hindi makapagpasensya, Oo. nakikipagsagutan na kagad o nakikipag-away. Yun ang nagiging tendency, nagkakaroon ng, lalong lumalala yung pangit, lalong nagiging pangit. Kasi pinatulan niya Oo. yung pangit eh. Tama. Yan. Tama. Di bang kasabihan nga daw, wag daw pumatol sa tanga para hindi ka maging tanga. So kung ganito na ang pinag-uusapan natin, wag kang pumatol sa pangit para hindi ka rin maging pangit. Meaning to say, pag pinatulan mo yung pangit, di pangit ka rin dahil pangit Oo. ka nga, Mas pinatulan mo pa lalo rin, di lang ba? sasama. Oo. Right. Sasama. Kaya, so sabi ko, is there a way na meron bang practice or exercise na kapag nasa point ka na ano ka na, naiinis ka no, naiirita ka na, yung meron kang gagawin na steps na para ma-reduce, mag-slow down yung galit o yung pagiging yung pangit na lalabas sa ugali natin, ano. Yun Yes. ang hindi maganda. Well, bilang pastor ay wala akong masasabi sa iyo kundi talagang ang Lord lang talaga ang makakapagbago sa iyo. And sabi nga nila, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Lahat 'yan maglalabas yan sa character mo, sa attitude mo, sa choices mo kapag ang Holy Spirit talaga ang gumagalaw sa puso mo. Kumbaga talagang
lalo kang nag-grow sa Panginoon. Diyan lang magkakaroon ng change and transformation. And overnight ba? Hindi. For some pwede, yes. But for some, taon-taon, iba, dekada-dekada. Ayan. Mayroong mga comments dito, no? Kaya, Madali, pakibasa mo nga. madali po tayong kapitan ng anxiety at depression pag di ipinaglaban ng faith na meron tayo. Kaya po may nagsasabing ang pananampalataya na walang kilos itinuturing na patay. Ito po yung experience at naging lesson sa akin nung dumanas po ako ng anxiety siguro at humantong sa depression. Sabi naman ni Pastora Mary Jane, God sent us difficult people for purpose po. Be thankful din tayo sa Lord sa sa kanilang buhay. Amen. But if we love God, we can also love the difficult persons. Yeah, yun nga mas mahalin mo rin daw yung diba yun ang dapat mas mahalin. yung love the unlovable ba? Oo. Ganon. Oo, yun talaga ang kailangan natin gawin. Talagang para hindi maging pangit ang ating Ito, is it okay to avoid difficult people to protect my state of mental health? Uy. Am I being selfish if I do that? Sabi ni Lala. Si attorney. Sister Lala. You are not, but I believe that, kagaya nga sabi ni Pastor, sometimes God sends difficult people na pwede mo silang i-avoid, pero if God wants to teach you a lesson through them, lalabas at lalabas pa rin sila sa buhay mo. But, yes, for your sanity, for whatever purpose, huwag ka nga humanap ng pangit. Kung it's something na kumbaga makakatisod sa'yo, sabi nga nila sa pananampalataya, kung matitisod ka lang, mas mabuti nang mag-focus ka doon sa positive. So, huwag ka makihalubilo sa mga taong makakairita sa'yo or being difficult o talagang hindi ka naman natutulungan mag-grow spiritually. So, bakit ka makikihang out sa kanila, di ba? Pero, kailangan lagi natin iisipin na sometimes, it's true, God sends difficult people in our life kasi we have a role or a ministry towards them. Baka tayo ang kailangan nila para sila ay mabago. So, yes, I understand the need to avoid para hindi ka mahilo at hindi ka you yourself mapasama, di ba? Pero isipin lang natin, bakit po Lord, may kailangan ba ako sa taong ito? May kailangan ba akong gawin para sa kanila? Kaya lagi silang umi-entra sa buhay ko? Yan ang tanong dyan. Or it could be also para din sa ating sarili. Siguro, it's a test. Na yung mga pangit na nangyayari sa atin, God allows it to happen. So, we can depend on God at para mabago, tinetest din yung ating yung ating personality. Pero always be careful na iisipin mo rin, may part ba ako sa situation na to kaya naging ganito, 'di ba? Anong naging role ko kung bakit nagkaroon ng ganitong pagsubok? Baka naman yan, kasalanan din natin kaya nagkagawa pa. And at that point, pag nangyari yon, hindi natin pwede isisi sa Panginoon yon. Kailangan isipin natin, well, naging choice ko to. Ako ang gumawa nito, kaya naging pangit. So, pag-pray natin kung paano babaguhin ng Panginoon or paano siya mag-work sa situation na yon. Yan. Sabi ni Mami Flosser, spiritual maturity does not come overnight, nor is measured in years of being a Christian, but in a deep desire to please God, endure persecution and trials, and bear the fruit of the Spirit convincingly. Amen. Thank you po, Pastora. Thank you din, Pastora. Totoo yan. Yun na nga yun.
Minsan ginagamitan ko na lang sa akin, ano? In my way, ginagamitan ko ng reverse psychology. Ngayon, pagka, halimbawa, sa karsada, depende sa sitwasyon. Pag sa karsada, biglang may kumat ganun, o kaya, nagmamadali. Sabi ko na lang, siguro, ano, najijingle na. Ganun. Nagmamadali. Di ba? May ganun. Ako, ganyan. Pag ganyan, lagi ko sinasabi, nako, may pinagdadaanan. Hayaan na lang at may pinagdadaanan. Sabagay, totoo yan. Marami kasi, yung depende, iba-ibang senaryo. Medyo sa kapitbahay mo, pamilya mo, sa loob ng bahay, yung mga kalat. Yan, yung... Pwede, sabi ko, hindi ko na lang antayin. Ako nang gagawa nito. Yan. Katulad kaming dalawa. Oo. Ka lang eh. Yung mga kalat nung isa dyan, ako na lang gumagawa. Pag naglinis siya, magkakalat ako. Kasi kung hindi ako magkakalat, wala sang lilinisin. Di ba? Magandang ano yun. Nanggigigil ako. Yun ang ano. Think positive na lang. Positive yun. Ganun na nga ginagawa ko. Lalo sa umaga, kung bakit yung unan hindi inuunanan. Naku. Ang mahal-mahal ng bili ko dun, Pastora. Tinitipid ko nga nasa yung unan. Nasa gilid lang. Biro mo bumili ng unan, 700. Natatanggal pa ang cover. Bakit natatanggal ang cover? Yun ang di ko maintindihan. Ibig sabihin nun, kailangan mo mas malaking cover. Yun. Ang laki na nga nung cover, Pastora. Mas masikip yung cover. Mas malaki yung cover ng yung punda na unan. Hindi ko alam. Minsan naman meron isang tao dyan na tapos yung... natutulog ng alphabet sleep. Alam mo yung alphabet sleep? Yung Y. INCA. What? Naku, nagsalita. Samantalang yung... Lalo kung ang ano niya, asterisk. Yung bedsheet namin, hindi ko alam bakit natatanggal. Teka muna, tsaka yung backslash. Ayan nga, mga kapatid, sabi ko nga, gumawa kayo ng listahan, di ba? Hindi na. Nasa isipan ko na. Nililinis ko na, inaayos ko na lang, Pastora. Ayaw kong ma-stress. Ang positive thinking ko na lang dyan, tatayo akong ganun. Siguro may message sa akin. Basahin mo. Baka hindi ka naman nagbabasa ng message. Wala. Sa loob magdamag, nandun na ako sa sulok, sa kanto ng kama. Sabi ni Mami Flor, Ma'am, isipin mo na lang ayaw ni Popsi na board ka. Doing natin kaya nagkakalat siya para may magawa ka. Correct. 25 years, ang hirap. Correct. Ganun talaga. Pagtutupi ng tuwalya, ng t-shirt, bakit hanggang ngayon di pa natututo? Paulit-ulit. May sasabihin? Wala. Humanap tayo ng guwapo. Guwapo. Maghahanap na lang. Sige. Yan nga ang ating lesson for today. Let us be grateful. Huwag po tayo mag-focus sa mga pangit, kundi sa kung anong magaganda na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Yan. May magagandang bigay sa inyo ng Panginoon. Ano Pastora? Iniisip ko na lang ganun. Ano? Wala. Maganda? Kalma. Exciting. Sabi ni Odette, pag gwapo, di bali magkalat araw-araw. Ganon? Pareho nga, wala eh. Yan. Palakpakan natin si Odette. Bakit kasi nagkakalat pa araw-araw? Hindi na nga ganon. Tama yun. Pag gwapo, hayaan mo magkalat. Lalo kapag kamukha ng mga K-pop ng ano. Yung mga K-pop? Yung BTS ba yun? BTS? Wala yun. Mga nirito, okay lang yun. Kung gano'ng kagwapo yung magkakalat siguro. Sabi ni Rachel, so, gwapo pala si Popsi. Yun naman eh. Tapos biglang tawa. Ay, tara na. Mag-pray ka na, Pastor. At baka mamaya dumami na naman yung sasabihin nito. Oo nga. Pag-pray ko kayo lahat. Yan. Sige. At makapagpahinga ka na rin. Salamat po once again for tonight. As always, masaya, magulo. Kaya talaga ang buhay. Yeah. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po once again for your faithfulness, Lord.
Thank you for your message to us tonight, Lord God. Huwag po kami mag-focus sa mga pangit. Huwag po namin hanapin ang pangit sa buhay. Kundi kami po ay mag-focus sa inyo, Panginoon, and all the wonderful blessings that you have given us. Lord God, we have learned throughout this week to count our blessings, to name them one by one. But at the same time, Lord God, we thank you that this whole month, binigyan niyo po kami ng isang buwan na para kami po ay mag-express ng aming gratitude sa inyo, Panginoon. Lord, we love you, we honor you, we give you praise. Lord, we pray for all those na may mga pangangailangan sa kanilang buhay. Kilala niyo po sila at alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan, Lord God. And we continue to pray for others, not just ourselves, but others, Lord God. Lord, we lift them up to you, Lord, and we pray na kayo na po ang gumalaw, kayo po ang gumawa, kasi kayo po ang pinakamagaling at pinakamabait sa aming buhay. Yes, Lord. Salamat po, Lord. We give you honor and praise tonight. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. And thank you, iRadio. And thank you. We'll see you tomorrow. Pahinga ka na, Pastel. And then magsusundo pa ako ng asawa ko. Good night. Gabi. Babalikan mo pa ron? Hindi naman. Halfway. It's okay. Ganyan. Kulay. Hanga ako sa iyo. Dito ako magtatrabaho para maagang makaalis bukas. Yes. Sige, Pastel. Pahinga ka muna. Okay, thank you po. Thank you. God bless. Thank Bye-bye. you, everybody. Good night. Bye-bye po. Alright, thank you so much, Pastel. Pastor Maridet Bernal. Yan. Umanap ka ng pangit. Sabi ko na nga ba eh. Buti na lang eh. Hindi ako pangit. Pogi ako. Sabi? Sino sabi? Hindi ako naniniwala. Umanap ng pangit. Pangit. Umanap ka ng pangit. Umanap ka ng pangit. 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 Umanap ka ng pangit. Pangit ng ano mo, pangit. 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 Lalo pang pinapangit. Umanap ka ng pangit. Ay, nako. Buhay talaga. Andyan si Pastor Ron Reyes. Pastor Ron, magandang Pastor tanghali. Abhishek Singh, namaste. Namaste, from namaste. India. Yes. Guy Gomez, Glenda May, Rowena Hernandez from Lamb Church para yan. Ayan, thank you, thank you. Ooh. Raos din. Yes, kasama si Gay bukas. Oh. Tinatanong ni Odette. Okay. Hindi kami naniniwala, Puffy. Huwag na kayo kumontra. Sumang-ayon na lang kahit nanalo na kami eh. Nanalo na yung ating bagong presidente ngayon. Anyway, may mga bagay dumating sa buhay natin minsan na pangit na bagay, pangit na sitwasyon. Pangit. So, nasa sa atin. Sa atin yan. How do you accept? How do you handle it? Handle and take it. Kontrolin natin yung isip natin, yung emosyon natin sa mga bagay na nangyari natin sa ating buhay. Pray for it. Ask for God's patience, bigyan tayo ng patience. Pero minsan, alam mo, pag pinag-pray mo yung patience, yung pasensya, doon ka tetest ng Panginoon lalo na kung hanggang saan ka tatagal talaga eh. But, in a many ways of trying our best, mami-measure natin yun. Unti-unti, nasa level 1, level 2, level 3, pataas ng pataas yan. Hanggang sa dumating na, kaya ko pala. Kapag dumarating yung panahon na pangit o yung oras na pangit ang ating araw, turn into a good mood. We keep on praying, asking the Lord, keep us patience and guide with us in all ways. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay meron tayong natutunan. Sana i-share ngayon o naibahagi ni Pastor Maridet itong araw na ito. Tungkol sa humanap ka ng hindi, pangit? maganda. Ganon? Nang maganda. Ikaw naman eh. Kalma ka lang. Kasasabi ko lang eh. Ikaw naman no. Well, see you guys tomorrow. Enjoy your lunch. At sa mga hindi maganda ang mood ngayon, remember, smile is the best solution to kill. Keep on smiling. Smile lang tayo. Nakakagamot yan.
Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night and God bless sa inyong lahat. Here's Rejoice! Kasalanan, 3 hari ang tunay na naglakbay upang siya'y makita't mabigyang pugay. Ginto, mira, kamangyan ang alay, kaya't lahat tayo'y umawit ng sabay-sabay. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Kaya't sabay-sabay tayo ay umawi, dahil araw ng Pasko ay sasabi. Sabay tayo ay umawi, dahil araw ng Pasko ay sasabi. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Pasko na naman, isang pagdiriwang araw ng kanyang kapanganakan. Sa maliit na sapsapan siya'y isinilang at inalaya. Kaya't sabay-sabay tayo ay umawi, dahil araw ng Pasko ay sasapi. Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko na naman, Pasko na naman. Pasko na naman. Minasan domo, watashi wa Matthew desu. Yoroshiku dozo. Tadaima, Radio LA desu. Philippine Komine, Yoshi, Oshile. Arigato gozaimasu. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.